Ano ho? Diyan pa kayo? Verse 3. Diyan natin makikita from verse 3 hanggang verse 8 na makikita natin na kahit may tribulation, dapat makita sa atin yung joy. Joy in tribulation. And not only so, but we glory in tribulation also. Knowing that tribulation worketh patience. And patience worketh, or patience experience. And experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. By when we were yet without strength in due time, Christ died for the ungodly. For scarcely for righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. See? Verse 9. Diyan naman natin nakikita, salvation from the wrath of God. So mula doon sa, tayo po yung under ng galit ng Panginoon, nabigyan ng kaligtasan. Diba? So much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Okay, tayo ko manalangin. Aming Diyos, nakita sila at Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon nito kami pinito. Maraming salamat sa iyong salita, dahil ko po, Banal na Espiritu, kami itong na-absorb sa Espiritu. At yung dalangin sa pangalan ng Jesus. Okay, tayo ko na ako po na. We glory in tribulation. We glory in tribulation. So dito po sa verse na ito na binasa natin, beginning from verse 1 hanggang verse 11, makikita natin yung dalawang bagay dito na kung saan tayo po ay nalulugod. Ano? Una po, tayo po ay nalulugod sa salvation. Salvation. Tama po? Kaluguran sa atin ng salvation. Masaya ka pag ligtas ka? Yes. Yeah. Hindi lang yan mga kapatid, but we glory also on our tribulation. So, ang tanong, masaya ka bang ligtas ka? Amen. Masaya ka bang may pagsubok ka ngayon? Amen. Masaya ka bang may troubles ka? So, marami po marami po maaaring mag-agree sila mga kapatid sa una na kung saan, oh yes, masaya po ako, nalulugod po ako sa kaligtasan. Nalulugod ako sa kaligtasan. Pero sa pangalawa, hindi lahat may ganitong kaisipan na nalulugod. Kasi kahit Kristiyano, maraming Kristiyano reklamador. Tignan na lang natin mga kapatid, yung mga nandoon sa wilderness sa mga panahon na yun. Yung mga Israelita. They murmur. Diba? They murmur. So makikita natin, yung dito is, titignan natin yung verse 3 hanggang verse 8, mga kapatid, na kung saan we glory in our tribulation. Yan sa verse 3. We glory in our tribulation. Tayo po ay nalulugod sa ating mga troubles ngayon, sa ating mga pinagdadaanan ngayon. No? At ito po yung dapat nating intindihin ngayon. Kasi sabi po dito, we who are older understand the hardness and brevity of life. Sa mga nakakatanda dito, alam niyo na ang buhay hindi madali. Yes. Amen. Alam niyo na ang buhay hindi madali sa mga nakakatanda dito. At sa mga nagsisimula pa lang tumanda ngayon, mula nung inyong kabataan, nakikita niyo na ang buhay hindi madali. Ano? Nakikita natin yung hirap ng buhay ngayon. Dati, nakikita lang natin ang ating mga magulang nagtatrabaho at kung minsan natin kung pagpabili tayo sa mga magulang natin, ay ganun na lang. Sabihin natin, yung magulang natin, ibili mo ko ng ganito, ibili mo ko ng ganyan, para ng galera. Pero nung nandoon na tayo sa lugar na tayo naman minsan mismo ang naggagawa, nagtatrabaho, at nag-iipon ng para sa atin ngayon, nakita natin gano'ng kahirap. Tama?
Nakita natin ngayon kung gaano kahirap ngayon. See? So yan po nakikita natin, we who are older understand the hardness and brevity of life. Tayo mga nakakatanda na. So lahat tayo dito halos nagtatrabaho na, tama? Nakikita na natin ngayon yung hirap at talagang brevity ng buhay natin. Hindi lang po natin nararanasan yan. Nakita rin natin sa salita ng Diyos yan. Sabi ni Job, Job chapter 14. Job chapter 14 verse 1. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. So sino po dito hindi pinanganak ng kanyang nanay? Meron po ba dito sa atin makapagsasabi, Pastor, ako po, hindi po ako pinanganak ng nanay ko. Pero bakit ka nandito? So madaling sabi, tayo po lahat ay ipinanganak. We are born of a woman. At ang sabi ni Job, we have only a few days. At ang buhay natin mga kapatid, punong-puno ng trouble. Tama po? Punong-puno ng trouble. Kaya hindi tayo dapat magreklamo, ano ba yan? Problema na naman. Wala kasi sa part ng buhay natin bilang isang tao at sinabi rin na salita ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng problema. Ang buhay natin, punong-puno ng trouble. Tama po? Punong-puno ng trouble. Kaya ngayon, pinakamatinding trouble buong mundo ngayon. Kasi yan po ang buhay ng tao. Kaya po sa punto nito mga kapatid, kung tatanungin ko ang bawat isa sa atin dito, kung gusto mo ba talaga ng suffering, siguro itaas natin. Sige, pastor, gusto ko. Pero in reality, ayaw mo talaga ng suffering. Tama? Hanggat maaari, ayaw mo ng suffering. Pero ano po ba yung sagot ng Panginoon dyan pagdating sa suffering? In 1 Peter chapter 1 verse 6. Kasi pag pinag-usapan natin ng tribulation, it talks about troubles and sufferings. Mahirap talaga. Pero syempre, gusto mo ba talaga ng suffering? Ano ba ang sagot ng Panginoon? 1 Peter chapter 1 verse 6. 1 Peter chapter 1 verse 6. Sabi dyan, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be ye are in heaviness through manifold temptations. See? Kaya pwede natin sabihin mga kapatid, sabi ng Panginoon, rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Nandito tayo ngayon sa kalagitnaan ng kabigatan. Ngayon kasi itong kabigatan na ito, hindi naman ito panghabang buhay. Kaya nga po tayo mga mananampalataya, we have hope. Naging talakay na natin ito. And our hope is our Lord Jesus Christ. So pinagkaiba natin mga kapatid sa iba, parehas lang tayong tao, parehas lang po tayo mga tao dito sa paligid natin ngayon. May mga pinagdadaanan tayo, kahit unbeliever o believer, ngayon nagsasuffer. At ang sabi ni Apostle Paul sa Romans, ang ulan bumabagsak parehas sa righteous at unrighteous. Ano po ibig sabihin nun? Parehas lang ang pinagdadaanan natin. Pero pinagkaiba natin, tayo mga merong relasyon sa Panginoon, tayo merong mga pananampalataya sa Panginoon, meron tayong kakayahan, karapatan, na mag-rejoice pa rin, even up to this moment of time ng pandemic. Why? Because our hope is in Christ Jesus, not on human being. Sabi ni David, put not your trust in prince and princesses. Dahil sinabi ko nga po kagabi, kung tatanungin mo ang gobyerno, ayaw ng gobyerno umasa ka sa kanya habang buhay. Ayaw ng gobyerno yan. Na umasa ka sa kanya habang buhay. Yan ang gobyerno meron tayo ngayon. Simple nga lang alcohol yan pagkakagulungan. From 250 ml, naging 150 ml, naging 100 ml. See? Tapos ikakatiran, wala ng pondo. Talagang gano'n kasi hindi kaya i-sustain ng gobyerno yung panghabang buhay na pagsandal natin sa kanila. Yung panghabang buhay na pag-asa sa kanila. Kaya tayo mga kapatid, umasa tayo sa ating Panginoon. Maging dependent tayo sa ating Panginoon. Lalo ngayon, may pinagdadaanan tayo, may troubles ka ngayon sa buhay mo, mas lalo tayo umasa sa Panginoon at hindi lang sa tao. Pero tingnan nyo, na nagkaroon
siya ng trouble sa kanyang physical. Ito po sabi niya, Paul, as God tries to remove the thorn in His flesh. The thorn in His flesh. Sabi niya, 3 beses kung hiningi sa iyo, Panginoon, tanggalin mo itong thorn in the flesh ko. Pag sinabi natin yung thorn in the flesh na Apostle Pablo doon, meron po siyang karamdaman. Nasabi niya, nakakahadlang sa kanyang pagmiministeryo, mga kapatid. So maaari natin sabihin, mga kapatid, yung pinagdadaanan po ni Apostle Pablo, pwede i-consider as a suffering para sa kanya, na siya pong spiritual na tao, na siya pong nagmamahal sa Panginoon, hiningi niya sa Panginoon, Lord, alisin mo itong bagay nito sa aking katawan. Kasi normally, technically, naturally, tayo mga tao, ayaw natin ang sakit. Yes. Ayun. Tama. Ayaw natin ang sakit. Pero sabi ng Panginoon kay Apostle Pablo, my grace is sufficient for thee. Anong nasabi sa kanya? Nagpapatuloy tayo. Ang mananampalataya, pag binigyan tayo ng salita ng Diyos sa atin, binigay ang resolution ng Panginoon sa pinagdadaan natin, madali natin maintindihan sapagkat mananahan sa atin ang banal na Espiritu. Wala nang konklusyon, wala nang diskusyonan. Dahil sinabi na ng Panginoon, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi na natin dapat questionin kapag sinabi na ng Panginoon. Tama po? Marami sinabi ng ating Presidente, ang daming nagpo-question. Kasi po ang tao, hindi mo pwedeng basta asahan lang. Kasi tayo po mga tao, unstable tayo. Unstable tayo. Hindi po tayo stable. Bayan-bayan, nagbabago po tayo. Pero pasalamat tayo kasi kahit tayo po ay unstable, meron po tayong Diyos na stable. Yes. Amen. Kaya tayo umasa sa Diyos lang. Ano? Kasi Apostle Paul sabi niya, tanggalin mo ito. 3 beses nang hiningi sa Panginoon, Lord, remove this thorn in the flesh. Balikan natin si 1 Peter. Ano? Balikan natin si 1 Peter chapter 1 verse 7 naman. Tignan natin mga kapatid. Ipapakita naman ni Peter kung ano yung importansya dito ng trial sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 7. Kasi parang naging pagsubok sa buhay ng Apostle Pablo yun eh. Yung thorn in the flesh. 1 Peter chapter 1 verse 7. Sabi niya, that the trial of your faith, being much more precious than of gold, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Ano po sinabi mga kapatid? Yung pagsubok sa ating pananampalataya mga kapatid, being much more precious than of gold that perisheth, mas matimbang, mas mahalaga pa yung pagsubok ng ating pananampalataya kaysa sa isang ginto. Kaya kung tayo po'y sinusubok mga kapatid, dapat na mas magniningning yung ating pananampalataya habang tayo po'y sinusubok. Kagaya po na sinabi ni Job, kagabi na binigay ko pong versikulo. Alam ng Diyos yung ginagawa niya sa akin, alam ng Diyos ang aking pinagdadaanan, pero dapat habang ginagawa at nangyayari sa akin ito, I should come forth as gold. Sabi ni Job, I should come forth as gold. Ibig sabihin ang punto ni Job doon, dapat mas lalo tayong magningning, lalo tayong maging matingkad, habang tayo po'y sinusubok, habang tayo po'y kinakaskas, habang tayo po'y na-stretch, dapat magningning tayo. Kahit sa pinakaganitong panahon, kapatid, nakatingin ang kapitbahay natin sa atin. Makita sa atin yung pagkakaiba. Ang kapitbahay natin maaari magreklamo patungkol sa gobyerno. Ang kapitbahay natin maaari magayad kung sino-sino man yan. Pero ikaw ay makitaan dapat na hindi katulad nila. No? Nasabi ko ng mga nakaraang lesson natin, huwag tayong gagaya sa iba na sumasalungat na sa gobyerno. Imbis na magtulong-tulong, imbis na ipanalangin ng gobyerno, imbis na ipanalangin ng bansa, kinikritisismo ang bansa. Ako, kinikritisize ang bansa. Ano? Kaya po sinasabi yan ni Peter, patungkol ko sa importansya ng pagsubok sa ating buhay bilang isang mga anak ng Diyos. Ano?
Dito mga kapatid sa ating pag-aaral naman sa verse 3 ng chapter 5 ng Romans 3 hanggang 8, makikita natin na yung reason for our glorying in tribulation. No? So there is a progression that follows tribulation. No? There is a progression. So bakit ko po inuna yung verse 1 and 2 para makita natin mga kapatid, tayo po yung kinakausap niya. Tayo po yung mga justified by faith at meron tayong kapayapaan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? So by whom also we have access by faith. So tayo po mga na-justified by faith. Ikaw po ba'y na-justified? Ikaw po ba'y ligtas na? Ikaw ba'y may kapayapaan na sa Panginoon? Kung ikaw ay ligtas, justified na ng Panginoon, meron na po tayo ngayon tinatawag na access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Then if we have access mga kapatid, even at this moment of time na ganito mga kapatid na meron tayong pagsubok, meron tayong access sa Panginoon. Kaya nag-glory tayo sa tribulation. Tama? Kahit may pagsubok tayo mga kapatid, huwag natin ibigay na rason. Kaya hindi tayo makapaglingkod kasi may pinagdadaanan kami, pastor. Kasi may problema kami, pastor. Pastor, wala na kami pagkain. Hindi na ako makapagkape. Alam mo, hindi na ako yung 3 months sa bahay. Mahal kasing 3 months. Bili ako kape. Bili ako ng creamer, gatas, asukal, ang kape. Tinitimpla ko. Kasi yung 3-in-1, paano? Kinuwenta namin yung mahalang 3-in-1. Kasi mininom ko umaga kape. Sa hapon, pinaka-merienda ko hapon. Yung panty-selfie. Merienda ko yan. Tapos sa gabi, pagkakain namin, meron akong tsaa. Ang mura tsaa lang. Yung tsaa ko, 2 timplahan yung tsaa. Kasi 2 lang yun. Diba? Tipid-tipid na. Pero lalusog ka pa rin. Pero meron pa rin, tumataba pa rin ako. Kaya kahit sabihin natin, hindi kaparehas kung ano yung nakasanayan natin ginagawa noon, wala pa rin tayong karapatan magreklamo. Wala pa rin tayong karapatan na hindi magkaroon ng kaluwalhatian sa pagsubok natin dito. Na hindi tayo naluluwalhati, hindi tayo nasisiyahan, hindi tayo nagkakaroon ng rejoicing. Kaya sabihin natin emotionally, nagiging malungkot tayo. Pero tiyakin natin, hanggang flesh lang yan. Sapagkat spiritually speaking, mga kapatid, nagagalak tayo. Sapagkat alam natin kung kanino nagagaling itong nangyayari ngayon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang magbibigay din ng labasan. Tama? Kung sa Diyos lang galing to, sa Diyos din manggagaling ang escape out nito. Tama? Kung kaya humingi tayo sa Panginoon, sabi nila, galing sa China, galing sa China, weapon, nandun po tayo. Pero yan po ay ang Diyos ang magre-reveal yan. Pero ngayon, tignan natin muna yung binigay niya pagkakataon sa atin ng Panginoon, maaaring makapag-muni-muni tayo. Makapag-muni-muni tayo. Ano? Makapag-meditate tayo sa Panginoon. Eh sabi niyan sa verse 3 hanggang verse 5, tignan mo. And not only so, hindi ko natatapos na sinabi that we have access by faith, no? And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. And patience, experience. And experience, hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. No? So, isa-isa natin mga kapatid. Tribulation. Tribulation. Number 1, tribulation. So, tribulation, this comes from a root word that means to crowd or pressure.
Ano po ibig sabihin ng tribulation? Pressure. Diba? Pressure. And this shows that tribulations are troubles which are both hard and lengthy in nature. So dahil yan po ibig sabihin ng tribulation, crowd or pressure, ito po yung nagpapakita na ang tribulation ay trouble. At hindi lang basta trouble. Itong trouble na ito, mga kapatid, mahirap at matagal. Mahirap at matagal. Ano? Yan po ang nature ng trouble. Mahirap na siya, pagkatapos matagal pa. Sana hindi maging trouble sa atin yung pakikinig natin ng salita ng Diyos ngayon. Yes. Ang hirap na nga, ang tagal pa. Tama? So though we do not enjoy troubles, especially the lengthy ones, they are the basis for our spiritual growth. Basihan po ng paglago natin spiritually yung tribulation. Kasi the more na tayo po yung nai-stretch forth, nasusubok, nape-pressure, natutrouble yung ating pananampalataya, mas lumalawak, mas lumalaki, mas lumalayo yung pwede nating maging kapasitan. Tama po? Na-stretch, not easy times. Ang mga bata, lumalago din. Ang mga bata nagiging abot through hardships. Through hardships. Sa mga paghihirap, sa mga pagsubok, sa mga kung ano-ano mga pinagdadaanan, yan po nagpapalago sa atin. Tama po? Yan po nagpapalago sa atin. Kaya sabi dito mga kapatid na Apostle Pablo, and not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation. What is tribulation? Pressure or crowd, troubles. At kung minsan, ito po ay mahaba at mahirap. Pero tandaan niyo po ito po yung nagpapatatag sa atin. Ito po yung nagpapalago sa atin. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, yung sitwasyon natin ngayon, kahit meron tayong tinatawag na global pandemic, pero titignan niyo po, ano ang sitwasyon niyo pa rin sa bahay? Ano pa rin ang sitwasyon nyo sa bahay, at kung ano man ang sitwasyon nyo sa bahay, yan pa rin po ang magpapalago sa atin. Yan pa rin po magpapalago sa atin. At tandaan ko po ito, narinig ko lang din po ito sa isang preacher. Ang buhay, nai-enjoy natin ang buhay kapag natututo tayo. Ngayon, kaya ka nakakaramdam ng boring, naboboring ka sa buhay kasi hindi ka na natututo. Ang dami po yun. Makakaramdam tayo ng boring. Maboboring tayo sa buhay kapag ang buhay natin wala na tayo natututunan. Kaya na-enjoy natin ang buhay kasi ang buhay hindi natatapos ang pagkatuto. At kasama sa pagkatuto natin ay yung tinatawag na pagharap natin sa tribulation. Hindi po yung 7-year tribulation na tinutukoy ko ito. Pero yung troubles po natin sa araw-araw. Kasi tayo po, sabi po ni Job, tayo po mga ipinanganak sa isang ina, kakaunti ang araw, punong-puno pa ng troubles. Tama po? So yan po muna. Kaya sabi niya ni Apostle Paul, knowing that tribulation, pangalawa, worketh patience. Patience. Hindi po patient na pasyente. Patience. Ibig sabihin po ng patience, to stay under. Patuloy pa rin tayo kasi meron tayong patience. At yan po na idudulot sa atin ng tribulation, yung patience. Tama po? Patience. And to stay under or to persevere, to have fortitude or to bear with continuance, hopeful waiting. Yan po ibig sabihin ng patience. Kaya sabi ng ating gobyerno, kung matagal man dumating sa inyo, pagpasensyahan nyo na, magantay kayo, pero darating. Ano po yung darating? Hindi natin alam kung ano yung darating. Pero sana ang Panginoong Isa Kristo na yung dumating. Amen. Oo. Diba?
Daming bad news ka mababasa eh. Pero gusto kong laging binabasa ko yung yung ilan yung negative na PUI at PUN. Yun ang gusto kong basa. Yes. Ilan yung gumaling. Yun yung magandang basahin. Huwag mo na alam ilan yung nagkasakit, ilan yung namatay, ilan yung infected, ilan lang yung binigay ng DSWD sa mga mulan. Malulungkot ka lang. Oo. Mali-discourage ka lang. Pero ano man yan, mga kapatid, yan ay bigay ng tao. Tayo po'y humingi sa Panginoon. Ang Diyos ang magpuputay. Ang Diyos ang magpuputay. Hindi natin pwedeng asahan din yung sarili natin. Hindi pwedeng asahan natin yung sarili natin. Yan po ibig sabihin ng patience yan, mga kapatid. At yung patience na yan, yung perseverance na yan, nanggagaling yan doon sa tribulation. So kapag napagdaanan natin, we are glorified o nag-glory tayo sa tribulation natin, yung tribulation natin, yung troubles natin, tinuruan tayo ng troubles natin, natuto tayo sa troubles natin, ang madudulot yan sa atin, patience. May stress na tayo ng tribulation eh. Magkakaroon tayo ng patience. Ano yung patience? Perseverance. Na kahit mahirap, pinagpapatuloy natin. Alam nyo, lahat tayo dito may perseverance. Alam nyo bakit? Ang hirap maging Kristiyano ngayon. Pero nagpapatatag tayo, nananatili pa rin tayo ng Kristiyano. Sa ating mga aksyon, sa ating mga ginagawa, na kahit yung mga nasa paligid natin na po-provoke na tayo na minsan magalitin tayo. Hindi. Dapat manatili ka Kristiyano. Kristiyano ka, huwag mong aalisin sa isip. Hindi, Kristiyano ako eh. Hindi ko pwedeng gawin yan. Kaya kong gawin yan. Kung usapan, kaya gawin. Kaya kong magalit. Kaya kong manakit. Kaya kong magmura. Kaya kong makasakit. Pero hindi ko pwedeng gawin. Kasi Kristiyano, nakakahiya sa Panginoon. Kaya kahit mahirap, ginagawa natin. And that is patience. Diba? Patience is though we went or we want our troubles to become to an end, spiritual endurance or not quitting when things do not go our way. Diba? Nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual endurance. Endurance. No? Kasi kung pagbabasihan natin, kapatid, yung emosyon natin, yung physical natin, hanggang kailan ako makakatagal o makakapagtimpi. Tandaan niyo mga kapatid, kasama po sa fruit of the Spirit is long suffering. Ano po yun? Pagtitiis. Asa pa yun? Meekness. Pagtitimpi. Diba? Ngayon, kung hindi pa rin tayo nakikitaan ng fruit of the Spirit ng mga kapatid, mahirap po yun. Kasi ini-expect ang Diyos sa atin. Diba? Kasama po yan. Patience nga kasama eh. Kasama sa fruit of the Spirit. Kasi ito po magbibigay sa atin ng endurance na kung saan, kahit hindi natin gusto yung nangyayari, nagpapatuloy na. Hindi ko gusto yung nangyayari, pero nagpapatuloy. Kaya nalulungkot ako pag nakikita ko yung may mga kaibigan ako sa Facebook, mga man of God, mga pero hindi nila ginagamit yung comprehension nila sa pagbabasa ng Bible sa comprehension sa naririnig nila sa gobyerno. Gaya po na sinabi ko, ang naintindihan nito kahit man of God, ang naintindihan yung shoot to kill, hindi yung stay at home. Sabi ko naman, tignan mo to. Nakaka-stress. Man of God yan. Nai-stress ako sa kanya. Mas matanda sa akin yan, mas aral sa akin yan, pero tila baga, walang pangkunata. See? Kahit hindi natin gusto yung nakikita natin, nagpapatuloy tayo. Amen. Nagpapatuloy tayo. At sinisikap pa rin natin na kung saan pinagpapatuloy natin pa rin kung ano yung tama na natutunan natin. Mga kapatid, hindi ko po ginamit yung term na kung ano yung alam natin tama. Kasi hindi lahat ng alam natin tama. Yan po yung panahon ng judges. Ginagawa nila kung ano po yung tama sa kanilang paningin. Ngayon, scripturally, yun po yung mali. Pinagpapatuloy natin yung
nakita natin, natutunan natin, tama. Galing sa salita ng Diyos. Huwag mo sabihin, ginagawa ko ito kasi alam ko ito yung tamang gawin. Hindi! Ito talaga. Hindi kasi ito yung natutunan ko sa salita ng Diyos sa tamang gawin. Ibig sabihin kapatid, yun po yung sinasabi na ang Biblia is your sole authority. Tama na naman mo pa ang salita ng tao. Hindi sa tingin ko kasi yun ang tama. No! Dapat wag sa tingin mo, sa natutunan mo, sa nakita mo, mula sa salita ng Diyos. Tama po? Ano? Pangatlo mga kapatid, balikan natin ulit. And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation, ano pong dinadala ng tribulation? Patience. And verse 4, and patience, experience. Experience. Ano? That is number 3, experience. Now, ibig sabihin nito is to be properly approved or trustworthy. Experience can cause one to know how to get something done. Yan po experience. Cause one to know how to get something done. Kasi alam mo, naranasan mo, nasubukan mo, kaya alam mo paano gawin ang isang bagay. Tama po? Naranasan natin yung troubles. At binunga ng trouble sa atin, patience. Yes. At dahil sa dalawang bagay na yon, nagbunga rin po ito ng experience. Naging experienceado tayo. Kaya ngayon, alam natin kung paano gawin ang isang bagay. Yes. Ito po sinasabing may magaling sa buhay. Kasi wala akong magaling dito. Ang magaling po dito ang Diyos lang. Kaya natin nalalaman yun sapagkat dahil lang din po sa salita ng Diyos. No? Sabi niya, experience cause one to know how to get something done. Diba? Kaya nga may lumang kasabihan, experience is the best teacher. Diba? Tanong ko, spiritual ba yun? Kung yung experience mo, natutunan mo sa salita ng Diyos, nakuha mo sa salita ng Diyos, that is the best teacher. That is the best teacher. Dahil po yan, hindi lahat ng experience na napagdaanan natin ay best teacher. Minsan, nagsishare tayo sa matatanda, Iho, pabalik ka pa lang, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sabihin ng kabataan, di tayo nagkasalubong. No? May nasiran ako dating 70 years old. 70 years old. Dahil sa may Francia. Sabi sa akin ng matanda, Iho, ganito yan. Tumanda na ako ganito, nananampalataya ako sa Katolik. Hindi ba kalapas-tanganan kung babawiin ko, papalitan ko yan? Sabi sa akin. Paano ko naging kalapas-tanganan? Sabi ko naman. Nakatitiyak ko ba kayong tama yung pinaniniwalaan? Sabi niya sa akin, Iho, punta tayo dagat. Dalhin mo yung Biblia mo. Dadalhin ko sa ko. Sino makakaligtas sa akin? Sabi ko, syempre kayo. Lulutang kayo. Dahil may hawak kayong kahoy. Pero ako, mamamatay ako. Pero ang kaluluwa ko ligtas. Sabi ko tayo, pinag-uusapan natin dito kaluluwa. Iho, sa iba ka na pumunta. Kalapas-tanganan kung hindi pa sa minsan, kung ano yung nakasanayan nila, na-experience sila, na walang basihan, yun ang pinangahawakan nila. Tama? So, naniniwala ako that experience is the best teacher kung ang experience yan ang galing mismo sa salita ng Diyos. Ano kaya po, hindi po tayo basta nakikinig ngayon sa maraming turo. Napatid, pag tinuro, kailangan nakita mo rin. Bago mo i-share, bago mo ituro sa iba, kailangan makita mo muna, aralin mo muna. Lahat tayo dito. Huwag tayong share ng share. Baka share natin. Aralin muna natin, baka kasi fake news. Diba? Kahit sa salita ng Diyos, ang daming nag-fake news. Ang daming nag-fake news. Huwag ako basta nag-share. Pero yung sinishare ko, kung rin dapat nag-share. Kaya experience is the best teacher. And as we learn how to handle life, we can teach others
who follow us. Ang tayo mga kapatid, purpose ng Panginoon yan, pag tayo nagkaroon ng tribulation, it worketh patience. Ilalagpasan natin, naintindihan natin bakit may tribulation, magdudulot ng pasensya, patience, perseverance. At yung perseverance yan, magdadala sa atin ng experience. Dahil tayo mismo nakaranas tayo mismo nakasaksi, tayo mismo nakakita. Kaya pagdating ng araw, alam natin kagad kung paano natin ito i-share. Tama? Hindi lang pa sinarinig natin, na-experience natin. Na-experience ko yan. Ano? Kaya napakahirap i-share ang kaligtasan kung hindi mo talaga naranasan ang kaligtasan. Madali mag-share ng kaligtasan, kahit sabihin mo hindi mo alam ang kaligtasan, hindi ko alam, pastor, paano i-share yung kaligtasan. Hindi ko alam yung mga versikulo. Hindi ako ganun kasi kagaling magsalita. Pero kung alam mo yung pakiramdam talaga ng iniligtas ng Panginoon, madali mong i-share yung pakiramdam na yun. And that is witnessing. Amen. Nagiging witness ka sa kanila. Yun po yung ibig sabihin ng witnessing. Sinishare mo yung sarili mong experience. Ito yung na-experience ko sa Panginoon. Naranasan ko ito. Dahil naranasan mo, na-experience mo, magiging pagpapala sa iyo. Parang bigas lang yun Bigas. Ang hirap magbigay ng bigas kung ikaw mismo wala kang bigas. Oh. Kahit kung gusto mong magbigay ng bigas, pero wala kang stock ng bigas talaga na maibibigay, ang hirap gawin yan. Ang hirap i-share. Yung experience mo ng kaligtasan, kung ikaw mismo hindi mo na-experience yung joy ng kaligtasan. Tama? Ano? Kaya po yung pang-apat. Bilisan po tayo, 5 lang ito Binasa ko lang po dito. Balikan na rin natin, verse 3. Tribulation, worketh patience, and patience, experience. At ano po nagdudulot ng experience? Hope. Ano po? Hope. Hope, ibig sabihin mga kapatid, expectation or confidence. Ano po yung confidence? Pananalig. Pananalig natin sa Panginoon. No? So as we learn to patiently endure our problems, we find the faithfulness of God, which instills more confidence. Nakita natin yung katapatan pala ng ating Panginoon. Kaya nga, yung nakaraang topic natin, last Wednesday na ba ito? Yes. Our hope is the Lord Jesus Christ. He is our hope. Kahit sa very moment na ito, mga kapatid, our hope is the Lord Jesus Christ. Hindi mo pag-asa yung relief goods na yan. Hindi mo pag-asa yung cash allowance na yan. Sa time ito, tayo po ay nakasandal tayo sa binibigay ng Panginoon sa atin. Sa kalooban ng Panginoon. Kung ang ginagawa natin ng kalooban ng Panginoon, kung kalooban ng Panginoon mapasayo yan, kahit anong gawin ng tao, mapapasayo yan. Amen. Wala makakapigil. Kaya huwag tayong umasa sa sarili natin kaisipan. Kagabi, sinabi ko yun. Ano? Yung topic natin kagabi, how to survive spiritually in these last days. How to survive. Kahit gusto ko dito sana mag-prayer meeting na para mas maisigaw ko pa. Hindi ko kasi maisigaw sa amin dyan Hindi ko mabubulantang yung mga kapitbahay ko dun. Ano? Pero malakas ang boses ko dun. Napapakinggan ng mga kapitbahay. Napapakinggan nila. Hindi ako pwedeng lumabas. Madilim. Walang ilaw. Kahit gusto ko. Ano? Hope. Ano? Yan po yung expectation or confidence. Pag may sinabi ko hope, may pag-asa din sa Tagalog. Pag-asa. O sa spiritual na pangungusap ay pananalig. Na kapag ang pag-asa natin sa tao, sabi ng Apostle Pablo, kung yung pag-asa na yan, nakikita, hindi yan yung pag-asa. Yes. Kung yung pag-asa na yan, nakikita, hindi yan yung pag-asa.
Kundi ang pag-asa dapat ay nasa Panginoon. Hindi mo nakikita, pero pwede mo sandalan. Pwede mong asahan. Tama po? Kaya hindi pwedeng asahan at sandalan yung sarili nating karunungan. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5. That is my favorite verse. Chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Lean not unto thine own understanding. Kung sa tingin mo, ano yung tama? Mali yun. Huwag kang umasa dyan, but we need to trust God. Gawin natin yung sinabi ng Panginoon kung ano yung tama at dapat gawin. Hindi yung ano yung sa tingin natin tamang gawin. Tama po? And in all thy ways, in verse 6, in all thy ways, acknowledge who? Him. Sino yung Him? God. For He shall direct thy path. You need to acknowledge God. Sabi ko nga kagabi, bago ka magplano, mag-pray ka muna. You need to acknowledge God. Ilapit mo muna sa Panginoon, Lord, okay ba itong plano mong to? Okay ba itong gagawin mong to? Bago mo gawin. Tama po? Kasi siya po ang magplaplatya niyan. Siya po ang magtutuloy niyan. Kaya ang pag-asa dapat nilalagay sa Diyos. Kaya yan po yung itinutulot sa atin ng experience niya. Nakikita natin, natututunan natin kung saan po talaga ilagay yung ating hope sa Panginoon. Kahit sa panahon natin yun, huwag mong ilagay yung pag-asa mo sa gobyerno. Sabi ko nga sa kasi ang gobyerno, ayaw niyang lagi ka nakasandal sa kanya dahil alam ng gobyerno, limitado lang ang kakayanan ng gobyerno. Pero ang dapat natin sundalan bilang isang mananampalataya, walang iba kundi ang natin. Pero sunod na dapat natin gawin sa gobyerno natin. At dapat mong gawin sa gobyerno natin, ipanalangin mo, nasundin mo. Amen. Pero ang asahan mo, ang Panginoon. Yes. Dahil kapag ang pag-asa natin sa Panginoon, pwedeng gamitin ng Panginoong instrumento ang gobyerno. Kapag ang gobyerno na sunod sa Panginoon, ang gobyerno na asa rin sa Panginoon, ang Panginoon na mag-sustain sa pangangailangan ng gobyerno. Tama po? Kami nagreklamo, bakit ito umabot na daw ng 3,000 plus yung mga infected? Bakit sila nagreklamo? Eh kaya lang naman umabot na ng gano'ng kabilis yun, ang dami na kayang testing centers. Alam niyo ilan yung PUIs and PUM natin? Nasa 6,000 plus po. Na po ang PUI, PUM. Na-test na po, nag-aantay ng result sa mga testing center. Kung ilan yung ma-positive doon, dadagdag yun doon sa 3,000. Diba? Mas ang dami na ganalit kasi ang pag-asa na sa gobyerno. Wala dyan ang pag-asa. Iasa mo sa Panginoon. Kaya nananalangin tayo sa Panginoon, Lord, pangunahan mo ang gobyerno. Pangunahan mo ang frontline. Kasi Diyos tayo nananalangin eh. Huwag mo ilagay yung, kaya sabi diba, actually natatanda ko yung narinig ko yung verse na yun kay Mark Juliet. Put not your trust in prince and princesses. Tinutukoy na doon kagad yung mga hari, mga prinsipe. Hindi doon nilalagay ang pag-asa. Hindi doon nilalagay ang hope. Hindi doon nilalagay basta pagtitiwala. Ay nilalagay sa Panginoon. Dahil ang Panginoon na nagtatag din ng gobyerno, ang Panginoon na nag-ordain sa ating gobyerno, dapat sa Panginoon tayo gobyerno. Tama po? Yung sinabi ng verse 2 ng chapter 5, we have now access by faith into this grace wherein we stand. May access na tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Bakit pa kailangan kung saan-saan pa tayo pumunta? Tama po? Kaya minsan, yung mga ganitong bagay, ganitong mga sitwasyon, siya pong nagre-reveal sa atin kung ano po yung mga pagkaalam na natin sa Panginoon. Kung gaano natin kakilala talaga ang Diyos, kung gaano natin kaunawa ang kanyang salita. Nire-reveal. Tama po? Kahit po sa ganitong sitwasyon, dapat umasa pa rin tayo mga kapatid din, maging basihan pa rin natin yung salita ng Diyos. Teka, ano ba sinasabi ng salita? Sinasabi natin, yes, we are witnesses.
Pero ano po ba ang pagiging isang Biblicist? Ang pagiging isang Biblicist, mga kapatid, kasama po yan sa ating distinction bilang isang Baptist. Ibig sabihin that the Word of God is our sole authority. That is the meaning of Biblicist, mga kapatid. That the Word of God is our sole authority. Wala po tayong ibang pinagbabasihan ng ating pananampalataya, ng ating practices, ng ating pamumuhay, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Tama po? Kaya kahit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, yung salita ng Diyos ang ating maging basihan. At ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, ang pag-asa mo dapat sa Panginoon. Ang pagtitiwala mo dapat sa Panginoon. Sino nagsabi? Si Pastor. Hindi! Binasa ko lang. Pag si Pastor ay Pastor na tayo, binasa ko lang. Sinigaw ko lang, in-expound ko lang, kapatid. Kasi baka hindi nabubuklat yung Bible. In-expound ko lang. Tama po. And number 5, last na po tayo. Sabi diyan, ulitin ko po ulit. And not only so, but we glory in tribulations, also knowing that tribulation worketh patience, and patience, experience, and experience, hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Now, may hope tayo, at ang hope, ang pag-asa, ang pananalig, ano pong naitutulot? Make it not ashamed. For number 5 po, not ashamed. Ano? So the word not is an absolute negative. So it means never for any reason ashamed. Ibig sabihin, hindi ka nahihiya. Yung not, di ba, nakalagay dyan, not. That is negative. Ibig sabihin, hindi. Hindi. Ashamed means to be disgraced. Hindi ako nahihiya. Hindi magdudulot ng disgrace sa ating Panginoon. Ano po? Hindi natin ikinahihiya, tayo po'y mananampalataya ngayon. Amen. Hindi natin kinahihiya na tayo po'y nananalangin ngayon para sa ating bayan. Hindi natin kinahihiya na naririnig ng maraming tao na tayo po'y nagpapatuloy ngayon. Amen. Hindi. Ano? So the ultimate sign of spirituality is to never be ashamed of our Heavenly Father, our wonderful Savior, or the precious Holy Spirit who indwells us. Diba? Hindi natin dapat ikahiya. Hindi ako nahihiya kahit ako po'y makita nananalangin pa rin ngayon. Ngayon na, ang dami nananalangin yung mga ospital. Nananalangin na sila ngayon. Natutunan nilang manalangin. Isang doktor sa Italy, isang atheist na doktor sa Italy, natutong manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi na nahiya. Ngayon, yung mga mananampalatayang mga frontliners ngayon, hindi na sila nahihiyang isiwalat kung ano ang kanilang pananampalataya. Kasi mas lalo silang kailangan ngayon. Panalangin natin yung mga Kristiyanong frontliners. Amen. Na sila yung magliwanag, magbigay ng alam ngayon dyan. Amen. Ano, yung iba talaga nananalangin na kinikilabutan ako pag nakikita ko nananalangin na yung mga frontliners na yan. No? At sila, hindi ko na consider frontliners, doctor, nurse, police, kasama yung mga janitor dyan. Kasama dyan yung mga volunteer dyan. Basta yung mga nagpapagamit o nagtatrabaho kahit sa kalagitnaan din ito, mga frontliners yan. Amen. Yung mga nasa grocery, nananalangin na rin sila. Tama po? Hindi natin pinag-uusapan ngayon ng religious na dapat mga Kristiyano. Hindi. Ang Diyos gumagawa ng kaparaanan para maihayag ang kanyang sarili. Yes. Amen. Ano? Sa pagkakataon ngayon, mga kapatid, inihahayag ng Panginoon kung sino. No? Inihahayag ng Panginoon kung sino. No? Kaya ang buhay natin, mga kapatid,
Sabi nga nila, di ba? Life is short. Kaya dapat enjoyin mo. Hindi ganun yun. Life is not just a short, but it is also hard. Life is hard. Kagaya ng pagiging short ito. Though our troubles may vary, though the corporate trials of the members of the local church that we, God in all our tribulations can be an encouragement to others. So if we suffer for Christ, we will reign with Christ. Natin po yan, if we suffer for Christ, we will reign with Christ. Amen. Ano po, kahit po ngayon nagsasuffer, pero dapat sa ating suffering kasama natin ang Panginoon. Sa Panginoon pa rin tayo. Kasi kung tayo pinaligtas, hindi naman ipinangako sa atin na kapatid, masaya at pag-aaral at masarap na buhay. Nagpapatuloy pa rin ang buhay, mahirap, mahaba. Pero dapat, yung mga bagay na yun, huwag natin ikahiya, Kristiyano tayo. Amen. Huwag kang mahiya, Kristiyano ka. Amen. Dapat mag-iwanan. Amen. Sabi ng awitin ng Sunday School, ang munting ilaw mo, Pagliwanagin. Ang munting ilaw mo, pagliwanagin. Kapatid, kahit hindi tayo magkakasama, ngayon, dapat pagliwanag ko sa inyo talaga. Nakakita ko na, hindi ka reklamador. O walang Kristiyano reklamador. Walang Kristiyano kung saan nagkakaroon ng masasakit, pangit na salita laban sa ating gobyerno. Manalangin. Diba? Panalangin na natin. Amen? Amen. So that's why we glory in tribulation. We glory in tribulation. Diba? Hindi po yung tribulation ng pre-trib, but this tribulation. Okay? Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Maraming salamat po Diyos sa pagpapaalala mo sa amin about sa bagay na ito, Diyos, at kahit sa panahon na ito na meron pong troubles, meron pong mga hardships na may pinagdadaanan individually at pag ng buong bansa, ay nakikita pa rin namin, Panginoon, at kailangan pa rin namin magpatuloy sa iyo. Na kami po yung magkaroon pa rin ng glory in times of this tribulation day. Ibig sabihin, Panginoon, itong mga troubles na meron kami sa buhay ngayon. Kung Diyos, patuloy mo pangunahan ko, sa mga kapatiran, at kayo po ang manguna. Dalahin ko po, Diyos, kahit hindi kami magkakasama sa pagkakataon na to, ikaw po ang magpuspos ng banal ng iyong banal na Espiritu sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, at maraming salamat din po sa iyong salita. Ikaw po ang manguna sa amin. Maraming salamat, Diyos, at ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito, tayo po yung umawit. So, malulungan po si Sister Lisanta sa mga nasa